Okay, eto na po yung pinakahihintay ng mga DDS. Ito pong si Martin Romualdez at Saldico ay kinasuhan na po ng plunder at malversation case. Ayan, panoorin po natin ito sa videos ni Vlogcaster at komentuhan po natin. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Finally, kahapon, kahapon kinasuhan na si former speaker at first cousin ni President Bongbong Marcos na si Martin Romualdez at sidekick niya, si former appropriations chair na on the run ngayon na si Saldico. Kinasuhan na silang dalawa ng plunder, plunder and malversation of public funds cases sa Office of the Ombudsman. Ibig sabihin na mapupunta na ito sa preliminary investigation at kung may sapat na basehan, papailan na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. So, ayan guys, narinig niyo po, kinasuhan na po itong sinasabi niyo pong flood control king na si Martin Romualdez. So sabi po ni Vlogcaster, pag may nakita po talaga na merong probably cause about po dun sa plunder case na isinampa, so ililipat po yan or isasampa po yan sa Sandigan Bayan katulad ng nangyari kay Jinggoy at kay Marcoleta. So yan mga DDS sa mga DDS supporters, narinig nyo naman po. Ayan, kakasuhan na po yung sinasabi ninyong flood control king. Ay nako. Masaya naman si VAT sa development na ito because parang vindication rin ito kay Vlogcaster. Parang another may tama moment na naman si Vlogcaster dahil ang tagal-tagal na since pumutok itong issue, halos nag-iisa lang si Vlogcaster na inuugnay itong si Martin Romualdez sa flood control. Ayan okay po ito magiging magandang imahe po ito sa ating administrasyon para dahil tawag dito po makikita na wala pong pinipili yung administrasyon, mapakamag-anak man po yan. Well, para sa akin opinion ko, parang tawag dito sa akin lang yung pinsan po niya PBBM na si Martin Romualdez ay kailangan din po talagang maimbestigahan. In my own opinion, meron po siyang kinalaman dito sa mga flood control. Bukod pa po doon sa Administrasyon Duterte. Ito pong si Martin Romualdez at si Saldico ay kailangan mapatunayan ang kanilang side. Or kailangan nilang mapaliwanag yung kanilang side para makita ng taong bayan nga naman na wala pong pinipili ang administrasyon. So yan mga DDS yung mga hiling nyo tinupad na. Yung mga nagsasabi na bakit inuuna daw yung impeachment kaysa unahin yung mga flood control issues. Kasi po, iba po yung case ng impeachment sa investigasyon ng flood control. Kung dyan po sa Senado, blue ribbon po ang mangunguna dyan. Hindi po yung impeachment trial. Kaya wag kayong magmadali. So, pero eto na. Sinampahan na ng kasong plunder at malversation case itong tinutukoy ninyo na flood control king. So wala na kayo sigurong masasabi dyan. Mali bilang mastermind or co-mastermind. Siyempre, mga Marcos supporters na walang nakikita masama sa Marcos administration. Okay. Pwera lang tayo Okay. Pro-administration tayo. At lalong hindi tayo DDS. Pero sa nakikita ko po dito kay Martin Romualdez, kailangan po talaga din itong maimbestigahan. For my own opinion, hindi
hindi po tayo makikisali sa mga ibang sikat na vlogger na pro admin na palagi na lang nilang itinatapik is yung mga DDS. Well, tayo, pro admin tayo. Oo, aminin natin. Pero hindi tayo DDS. Pero pag may nakita tayong dapat imbestigahan, imbestigahan. 'Di ba? Kahit administrasyon pa yan, kahit kamag-anak pa yan ng administrasyon, kailangan imbestigahan. Di ba? Ay at lalo na mga bayaran Marcos vloggers ay syempre todo depensa Sino kaya yung mga bayarang Marcos vloggers na yan? Yung tinutukoy ni Vlogcaster. Wala tayong alam dyan. So, kung meron man, sa problema na nila yun. Pero tayo, pro admin po tayo talaga. At anti-DDS po tayo. Dahil nakikita naman natin, obviously, yung mga kagaguhan na ginagawa nila, unang-una na yung pagpapakalat nila ng maraming fake news. Disagree po tayo doon. So, ibig sabihin, pro-administration tayo. Pero pag may nakikita tayong anomalya, dyan po sa circle ng administrasyon, well, dapat talagang imbestigahan yan. Katulad na lang itong ni Martin Romualdez, tama nga po yung sinabi ni Vlogcaster na ang tagal na pong pumutok nito. Pero until now, ngayon lang, nasampahan or sinampahan ng kasong plunder. Diba? Huwag kayong matuwa DDS, okay? Hindi po tayo DDS. Para sa tama lang tayo. Sila kay Romualdez. Sinisisi nila si Cheese Escudero at si Saldico. Parang pwede gumalaw si Saldico na walang go signal ni Romualdez. Kumbaga, kahit si Saldico ay minion lang, garapata lang ni Romualdez, ngayon pinapalabas nila ng mga supporters ni Romualdez na ito ang mastermind. Si Romualdez parang kahit nag-aral sa abroad, kahit lawyer, tatanga-tanga. For the last 4 years, wala siyang nakikitang masama na nangyayari o wala siyang nakikitang pagnanakaw. So marami nagagalit kay Bat. Kasi syempre naman, parang halos mag-isa lang si Bat na sinasabi may sala talaga, involved Andito talaga po si tayo, Romualdez at Vlogcaster. mastermind si Romualdez. Kasi karamihan ng vlogger, nabili na ni Romualdez. Nabili na ni Sandro Marcos. Kaya puro ang banat ng mga vlogger ay kay Cheese Escudero, Cheese Escudero, Cheese Escudero, Cheese Escudero. Pero sabi nga nila, it takes two to tango. Nagsimula ang budget, hindi nyo lang kasi nire-review yung budget process. Nagsisimula ang budget sa DBM, sa Malacanang, at una, pinabaksak yan sa Kongreso. So, dyan nagaganap ng mga katiwalian sa Kongreso and then napupunta Senado and especially doon sa BICAM. Kahit ano pa mang ginawa ng Kongreso at Senado na budget, i-kwan pa rin yun. Babalik, kwan pa rin yun. Babaguhin pa rin yun. Ang final version pa rin manggagaling sa gagawin sa BICAM. So yan, out of topic na po tayo dyan at medyo malaking revelasyon yan about sa mga bayarang vlogger ng pro administration. Labas muna tayo dyan, saka na natin yan i-topic. Balik tayo dito sa atin pong talagang topic. Okay, ito pong mga DDS, makinig kayo ito na po, yung pinakahihintay nyo na palaging napakaraming nagko-comment sa mga live na bakit inuuna yung impeachment kaysa dun sa flood control issues. Ayan, inuubos yung pera ng taong bayan, yung kaba ng bayan, inuubos ninyo. So ito na, sabi ko nga, hindi po tayo DDS. Ayaw po natin dyan dahil nakikita naman natin obviously yung mga kabugukan na mga pinaggagawa nila. Pro-administration tayo. Pinagtatanggol natin madalas yung administrasyon, pero hindi po lahat. Pag may nakikita po tayong dapat imbestigahan, so kailangan po natin yung i-topic or i-vlog or ipakita sa ating taong bayan.
Diba? O yan, magbunyi na po kayo dyan mga DDS dahil ito pong sinasabi ninyong flood control king ay kinasuhan na po ng plunder at a malversation case. So ano po guys yung inyong mga komento? Pakilagay na lang po dyan sa baba para mabasa po natin ang inyong mga sariling mga opinion at komento. At please huwag niyo po sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po and maraming salamat din po sa iyo Vlogcaster.